Sa labas ng gate na ito sa Noveleta, Cavite, ganito kataas ang tubig. Pakataas na, apaw na sa gate. Abot tao na ang baha at rumaragasa. Pero ang kumukuha ng video, abay, chill lang. Ay, Mina, agos, oh. Kanina, dala kasi. Kahit nga ang mga kasama niya, parang nanunood lang. Baha na ang kanilang kalye pero hindi nito napasok ang kanilang mga bahay. Ang video na yan, nag-viral. Kaya naman, sa isa pang post ng uploader na si King Nazareth Coarly, ipinakita na nito ang ginagamit nilang pangharang sa baha. Hindi sandbag, hindi mamahaling flood barrier, kundi DIY. DIY lang. Magkano ba ginastos nila dyan? 1,000? 5,000? 10,000? Kumpara doon sa mga politikong magnanakaw, mga boss, na umabot ng milyon o bilyon pa yung iba na budget dito sa flood control. Pero ito sila, mga residente, gumawa ng paraan. Paano na yung mga politiko natin dyan? Di ba kayo nahiya? Good morning sa inyong lahat. Welcome back sa panibago nating video na kung saan pag-usapan lang natin muli mga boss yung nangyaring baha mga boss sa iba't ibang bahagi ng ating bansa na kung saan ang daming naapektuhan na mga lugar mga boss dahil sa matinding ulan at baha mga boss. Pero itong residente ng Cavite mga boss, nakagawa sila ng paraan ng DIY na pangontra sa baha mga boss. So halika, panoorin natin. Kahit lagpas tao ang baha sa Noveleta, Cavite, abay hindi pinasok ng tubig ang mga bahay roon. Ang mga residente kasi gumawa ng kanilang DIY o do-it-yourself na flood control. Narito ang Frontline Report. Sa labas ng gate na ito sa Noveleta, Cavite, ganito kataas ang tubig. Pakataas na, apaw na sa gate. Abot tao na ang baha at rumaragasa. Pero ang kumukuha ng video, abay, chill lang. Ay, Mina, agos, oh. Kanina, dala kasi. Kahit nga ang mga kasama niya, parang nanunood lang. Baha na ang kanilang kalye pero hindi nito napasok ang kanilang mga bahay. Pagpasok sa eskinita, mapapansing basa pero di baha. Pero sa kabilang dulo, Oo nga, may tubig na dito. may kaunting tubig na nakalulusot. Ang video na yan, nag-viral. Kaya naman, sa isa pang post ng uploader na si King Nazareth Coarly, ipinakita na nito ang ginagamit nilang pangharang sa baha. Hindi sandbag, hindi mamahaling flood barrier, kundi DIY. DIY lang mga boss. So doon sa mga politiko dyan na mga milyon-milyon o umabot pa ata ng bilyong piso yung budget nyo dito sa flood control. Nasaan na yung budget nyo? Ayan simpleng residente nakagawa ng DIY na flood control mga boss. Plain sheet, tubular, at foam. Ayon kay King, bawat bahay sa kanilang lugar may kanya-kanyang DIY na pangharang. Meron ding harang sa bawat iskinita sa kanilang lugar. Tulong-tulong daw silang mga residente sa paggawa nito. Ang kanilang barangay naman daw ang minu-minutong nag-aanunsyo ng level ng tubig sa kanilang ilog. Sa mga mabababang lugar naman, meron din silang water pump para naman ibalik sa kalye ang tubig na pumapasok sa loob. Kaya hindi nakapagtataka, umani ng reaction online ang DIY flood control nila. Karamihan sa mga ito, napabilib. May nagtanong pa kung paano ginawa. Kaya naman si Kuya King, ginanahan na ring ituro kung paano ito inassemble. Ang effort ng komunidad ni na Kuya King ay patunay na ang matagal ng problema sa baha ay may solusyon. Kung ang mga residente nga kayang magdugtong-dugtong ng plain sheet, tubular at foam para protektahan ang sarili nila, at bakit sila pa ang kailangang gumawa ng sariling flood control? Ang solusyon sa baha, hindi dapat DIY. Sa milyon o bilyong pisong perang inilalaan sa flood control projects, siguraduhin naman sana na ang nakararating sa mga tao ay proteksyon at hindi lang basta pangako. Ayan yung mga politiko dyan, mahiya naman kayo sa ginawa nyo sa taong bayan. Mahiya naman kayo sa ginawa nyo dito sa budget nyo sa flood control. Milyon-milyon o bilyon pa ata yung budget ng ibang politiko. Bawas-bawasan nyo naman yung kapal ng mukha nyo. Kinontra naman ng mga residente ang naging pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na maayos na lagay ng baha dyan sa lungsod ng Las Piñas dahil sa mga flood control.
Ito pa oh. Kabaliktaran nata yung pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayan o, kinontra ng mga residente sa Las Piñas, mga boss. Halika, panoorin nga natin to. Kinontra naman ng mga residente ang naging pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na maayos na lagay ng baha dyan sa lungsod ng Las Piñas dahil sa mga flood control project at mga ginagawang dredging operation. Mas mabuti pa nila ang kanilang sitwasyon noong nakarang administrasyon dahil sa ngayon ay mas lalo pang lumala ang kanilang problema sa kanilang lugar. Report mula kay May Vitales. Sa kabila ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi ganun kalala ang pagbaha sa Las Piñas City dahil sa mga flood control project at dredging operation ng pamahalaan. Iba mismo ang Itong Las Piñas, mga boss, mababang lugar din ito kaya madalas nito tinamaan ng matinding baha. Iba mismo ang karanasan ng mga residenteng direktang nakakaranas ng perwisyo sa tuwing bumubuhos ang malakas na ulan dulot ng habagat. Hindi ganun kalala ang pagbaba, medyo nabawasan. Dati hanggang dibdib Hanggang liig daw, hanggang dibdib. Pero pakinggan natin yung mga residente dito kung ano yung mga hinaing nila. Ngayon, wala pa, hindi na hanggang pulang pa sa tubod ang baha. Iba-iba ang naging reaksyon ng mga nakakaranas ng paulit-ulit na pagbaha, partikular sa epekto ng mga flood control project sa kanilang mga lugar. Parang lumala sa akin parang mas maganda pa noon kasi ngayon maraming overflooding talaga sa dami ng nangyayari baha. Parang tinipid. Kasi sa amin lang nakikita ko ngayon ang ginawang mga flood control. Inano ng baha. Was out. Ibig sabihin, nakita mo yung kunti lang ang ng simento. Parang tinipid. Ay po, hindi po. Totoo kasi mas maano yung baha po ngayon eh. Mas mataas yung baha ngayon kaysa yung nakaraang administrasyon. Siguro po, tinipid po, kaya ganun na lang nangyayari sa ngayon. Kaya kung hindi po siguro tinipid, yung iba na ghost project, kaya wala tayong magagawa, talagang babahayin tayo. Sa kabila ng pahayag ng Pangulo tungkol sa umanong pagbuti ng sitwasyon, iba ang karanasan ng mga mamamayang patuloy na nakakaranas ng pagbaha. Para sa kanila, mahalaga ang konkretong aksyon at epektibong flood control measures upang mabawasan ang epekto ng baha sa kanilang mga tahanan at kabuhayan. Ayan mga boss, mga residente na yung nagsalita kung ano ang sitwasyon noon at ngayon pagdating sa flood control. Grabe.